Samatin po ang biyaya, awa, habag, o kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig kay Abayaw. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot natin pangangaral nito na Multi Channel sa iba't ibang panig na buong. Uli natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayawa. Ngayon po ay September 8, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pahinig po sa bawat isa at loobin po ng Bayawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abutin ng pangaral nito. At ang ating pong paksa sa akong pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Unang bahagi. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po dun sa unang Tesalonica 4:1 hanggang 8. No? At ito po ay nakalagay sa FSB dahil dito ang taong tumanggi sa aral na ito ay tumatanggi hindi sa tao kundi sa Diyos na nagkakalob sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Minsan pa natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin sa kulungan at ganoon din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Muli, nagbigay siya ng pagkakataon para sa atin, sa ating mga nasa kapulungan para mamuhay tayo ng naayon sa Kanya, mamuhay ng merong kabanalan, tumupad sa Kanyang mga utos bilang ating tungkulin. At ganoon din pagkakataon nito doon sa mga nanonood, doon sa mga nakikinig. Na alam naman natin na itong mundong ito kalimitan ho dito ay mga tinatawag na mga pagano o himpil, mga hindi kumikilala kay Abayawa. Iniisip po kasi ng marami yung mga nasa reliyon, ang akala nila hindi sila pagano o himpil. Ano ba yung pagano? Ang pagano ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga hindi Diyos. Ibig sabihin lang, itinuturing ng banal na kasulatan na kung hindi siya Abayawa ang iyong sinasamba at sinasampalatayanan, itinuturing ka ng kasulatan na himpil. Anumang lahi mo, ang turing sa iyo ng banal na kasulatan ay himpil o pagano. Kasi hindi mo kinikilala yung Diyos ng kasulatan. Ibang Diyos ang sinasampalatayanan mo. At makikilala natin yan kung halimbawa ang isang samahan, sekta o relihiyon ay gumaganap ng bagay na wala sa kasulatan. Ano ba yun, Brad? Yung bagay na wala naman sa kasulatan na ginagawa nila. Halimbawa, lahat ng relihiyon ay nagtayo ng templo, simbahan, kapilya, katedral, na hindi naman pala iniutos ng Diyos ng banal na kasulatan. So kung isa ka, miyembro ka, kabilang ka doon sa mga relihiyon na mayroong simbahan, ay tinuturing kang pagano. Himpil ang turing sa iyo. Kung halimbawa nagsasabi ka o nagsasalita ka na ikaw ay isang Hudyo,
itinuturing ka rin ng kasulatan na pagano. Kung meron kang simbahan o yung church o iglesia, ang turing sa iyo ng kasulatan ay hintil, pagano. Ibang Diyos ang sinasampalatayanan mo. So, ibig sabihin lahat ng nakikita natin ay kapaimbabawan lamang. Masakit pakinggan at hindi maaamin ng isang nasa laman yung napapakinggan niya dito sa kapulungan. Kaya nga halos bilang na bilang ang nakikinig, nanonood dito sa kapulungan sapagkat hindi kayang tanggapin ng isang nalat nasa laman yung napapakinggan niya. Wala ko tayong magagawa. Umaliwanag ko, kapag ikaw ay sumasamba sa ibang Diyos maliban kay Abay Yahweh, ay tinuturing ka ng banal na kasulatan na isa kang hintil, pagano. So, 4:30 na. At ako ay magbabasa na ng ang mga kapatid na narito sa atin sa kapulungan ngayon. Sister Ging Makar, magandang hapon. Brother Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Cristina Juarez, Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Joel Suela, Brad Jesse Juarez, Carlo Roll, magandang hapon. Brad. Sister Lori Calderon, Lisa Indinibli Corsiga, Sister Chris de la Cruzquin, Jen L. Juarez, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na sa iyo dyan. Brad Noli Tungkua, Brad Wilfredo Bedes, sama na po natin yung kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Dominga Bedes. Brad Edmundo Umali, Fortunato Juarez, Melchor Pasis, Sister Vivian Bandojo Mana, magandang hapon. Si Leonardo Corsiga, Rosly Bandojo, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Fernando Pronevo Abiliera, ayun. Alas 4:32 na, no, yung ating oras. Sige ho, tayo ay magpatuloy na doon sa ating alas 4:32 na, no, yung ating oras. Ang ating paksa sa hapon pong ito ay hinggil po doon sa sulat ni Pablo sa Tesalonica. Malimit nating marinig sa mga reliyonyong malapit ng paghuhukom. Lagi nilang panakot po yun, laging pinapanakot ng mga reliyonyong salitang paghuhukom. Na kinakailangan maging, kinakailangan naanib ka na sa iglesia, sa reliyon, gumagawa ka ng mga bagay na sabi nila utos daw ng Diyos eh. Pero pag tinignan mo na, utos pala nila, hindi utos talaga ni Abay Yahweh. So dito sa kapulungan, wala namang ibang naglantad niyan kundi si Abay Yahweh. Kumbaga nagbasa lang talaga tayo ng mga naayon sa kasulatan eh. Nagbasa lang tayo, inilantad ni Abay Yahweh lahat ng kasinungalingan, pandaraya na ginawa ng mga reliyon. Ipinakita niya sa atin, sa kapulungan, kung gaano ka makasalanan ang reliyon, ultimong gobyerno ng tao. So napakabuti na Abay Yahweh sa kapulungan. No? Hindi sa lahat ng tao.
hindi sa lahat ng tao. Kasi kaya nga ho aking binanggit kanina na kung hindi si Abay Hawang iyong pinaglilingkuran at sinasamba at sinusunod, isa ka rin doon sa mga hintil pagano na hindi kumikilala talaga kay Abay Hawang. Yun nga, sinasabi ko, hindi kayang tanggapin ng isang nasa laman yung nababasa natin. Ito pa, itong ating pag-aaralan na ito. So, sa unang Tesalonica, ang nakalagay ho kasi dyan sa 4:8. Dahil dito, ang taong tumatanggi sa aral na ito, ano ba yung aral na ito na sinasabi ni Pablo? Ay tumatanggi hindi sa tao, kundi sa Diyos na nagkakaloob sa iyo ng kanyang banal na Espiritu. Siyempre may konteksto yun. Dahil dito, ang taong tumatanggi sa aral na ito ay tumatanggi hindi sa tao, kundi sa Diyos na nagkakaloob sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Ang Biblia Tagalog 1978. Kaya ang nagtatakwil, hindi ang tao ang tinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Dating Biblia 1905, kaya ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Kasi hindi, kaya nga ang nagtatakwil sa mga katuruan ito ay hindi nagtatakwil sa tao, kundi sa Diyos na siya rin nagbibigay sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Merong binabanggit si Pablo na katuruan, pag pinanggihan mo yung katuruan na yon, hindi naman tao ang pinanggihan mo, kundi si Abay Hawang. Ano ba naman yung katuruan na yun, bro? Kaya, siyempre, doon tayo pupunta. May konteksto ito. SND, ang sinumang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Magandang balita Biblia Tagalog, kaya ang sinumang umahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Maraming tao ang gumagamit ng mga sitas ng banal na kasulatan. At kanina nga ho, habang bago tayo magsimula ay nagkaroon ho ng bagamat ito ay politika. Gusto kong ibahagi ng bahagya sa inyo. Nagkaroon ng panibagong liderato yung Senado dito sa atin sa Pilipinas. At doon ay nabago, maraming nabago ko dahil nga doon sa mga katiwalian na lumutang ditong mga nakaraang linggo. So nabago yung presidente. Kaya ko naman nabanggit ito kasi si Soto o Tito Soto ay bumanggit halaw dun sa kasulatan sa umpisa ng kanyang pananalita. Hindi ko tinapos at maglalayag na tayo. So nabanggit niya yung sa Pilipos 2. Ito, sabi niya dito, maganda siyempre galing sa kasulatan Kaya lang kulang yung sinasabi niya. Kasi ang ginawa niya lang ay siguro yung 2, 3. Ayan. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa baka inuna niya yung 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pag-iabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ito ninyong higit na iba kasi sa inyong mga sarili. Ito yung hindi niya na pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Yun ang wala. So bakit ko nabanggit ito? Kasi alam niyo ito, kasama rin ito doon sa ating paksa. Alam niyo ba yung paksa natin? Sabi niya dito sa unang Tesalonica 4:1. Ito sabi ni Pablo. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon
Sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, hindi natutunan kung kanino. Let's say sabihin natin, natutunan sa reliyon. Marami kasing itinuro ang reliyon na natutunan nung kanilang mga miyembro, nung mga adherents nila, congregants nila, hindi kay Pablo. Kaya dito sa kapulungan, kung ano yung natutunan natin, yun ang dapat nating tingnan. Hindi ho yung bagay na natutunan sa reliyon. No? Ay, bumanggit ako ng hindi sa wag ko tayo. Nabanggit ko lang yung ginawa ni Soto, pero wala ho tayo sa politika kasi nag-ano lang siya ng sitas eh. Alisin natin ho yung politika dito. So, dito ho ay sinasabi dito na sabi niya, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, kung gagawa tayo ng mga bagay na hindi ipinangaral ni Pablo, hindi rin tayo magiging kalugod-lugod. Kaya ba yan? Kasi yung natutunan di ba may sinasabi nga siya sa Philippians, ano ang bagay na inyong natutunan, nakita, narinig, yun ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. O yan. Ewan kung natatandaan niyo pa yan. So, ganun din. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, kinakailangan yung natutunan natin kina Pablo. Hindi kahit kanino. Di ba? Kasi kung hindi rin lang natin masusunod yung sinasabi ni Pablo, wala siya bayawa sa atin. Kaya yung paksaw natin, tingnan niyo, ulitin ko, para doon sa mga kapatid. Dahil ang taong tumatanggi sa aral na ito ay tumatanggi hindi sa tao. Ibig sabihin, kung yung aral na sinasabi ni Pablo ay tinanggihan mo, hindi mo sinunod, hindi tao ang tinanggihan mo, kundi si Abayaw. Parang nangyari doon sa mag-asawang si Ananias at saka si Sabera, na hindi ka naman nagsinungaling sa tao nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, na walang iba kundi si Abayaw. Yun o kasing ipinatira sa ating Espiritu Santo, siya yan. Siya yan. Bakit napaka yata, Brad, na biro mo lahat tayo pinirahan ng Espiritu Santo o binigyan? Yun nga ho yung dapat nating maintindihan na talagang makapangyarihan si Abayawa. Di ba? Pero hindi naman niya katulad nating mga tao. Na pag sinabing isa lang siya, individual, hindi ibig sabihin na nakatira sa akin, nakatira sa isang kapatid, nakatira doon sa isang kapatid, nasa kapatid. Yun. Di ba? Sa panglamang kaisipan, hindi po pwede yun Kaya nga nung sabihin niya, ako tanga may isa, hindi po pwede sa isang nasa laman. Hindi po pwede Di ba? Tuloy ko. Tres. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Sa lahat ng uri ng pakikiapid, natin ayan sabi dito sa dating Biblia, sabi niya, sapagkat talastasin ninyo kung anong mga tagubilin ang binigay namin sa inyo sa pamagitan ng Panginoong Yahawasyay. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatigbagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikapid. Kung halimbawa, itinatanggi mo yung aral na yan, hindi ka sa tao tumanggi, kundi kay Abayawa.
Di ba? Alam nyo bang may kaparusahan yan? Tingnan nyo doon sa Home 31:11. Sapagkat iya'y isang mabigat na sala, sabi niya. Oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom. SND. Sapagkat ang pangangalo niya ay kasalanang nakakahiya na dapat parusahan ang taong ganyan ng ginagawa. Ano yun? Pakikiapid. Magandang balita, Biblia Tagalog. Ang pakikiapid ay karumaldumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. Ibig sabihin, pinalalayo tayo doon sa pakikiapid. Wala kang asawa, binata, dalaga. Ano sabi ni Pablo? Huwag humipo. Huwag makipagtalik. Di ba? Kasi pagka yan, nakipagtalik ka, walang asawa, nakipagtalik ka, mag-asawa na kayo. Tama ho ba? Di ba? May asawa, nagtalik kayo, pakikapid. Di ba? O kasalanan. So ano ang kabayaran? Kamatayan. Ito ang hindi po pwede o hindi matatanggap ng isang nasa laman. Hindi kaya. Kaya nga yung mga edad na halimbawa ay 20 pataas, 30 pataas. Alam niyo, napakahirap na sitwasyon sa isang lalaki at sa isang babae, yung mga ganyang edad. Siyempre, andyan pa yung kapusukan. Kaya nga kung makalalampas ka diyan, napakabuti ni Abayaw. May inalis ka. Ang hirap na sitwasyon. Dahil, siyempre, naranasan ko rin naman po yan yung bagay na yun, mga ganyang edad. Takpo. Yung mga ganitong edad, medyo hindi nakatulad nung edad na yan, yung 20 pataas na yan, 30 pataas na yan. Kasi yung mga ganitong edad, medyo pagdating sa sexual, syempre, iba-iba. Yan yung sinasabi ni Solomon, na darating yung panahon na pati yung libido, mawawala yan. Di ba? Brother Delnara, Bro Eman, masasabi po ba natin ang isang pagsuway o isang paglabag kay Abayawa, yung pagpapatayo nila ng simbahan at pinupuntahan ng mga tao tulad po yung sinasabi ng Bisaya, isang babaeng Samaritano na hindi nasasambahin ang sa bundok ng Jerusalem. Mababasa sa 1:4:20, patuloy may sinasabi ang Bisaya na tinurol niya kung paano sambahin siya. Tama yun, bro. Hindi na kailangan kasi nung panaman sinasabi na niya nasasambahin ng Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi sinasabi nga niya darating ang panahon at ngayon nga nung panahon na siya nagsasalita, sinabi na niya hindi na niya sasambahin ang Ama sa bundok na ito at maging sa Jerusalem. Sasambahin yung Ama sa Espiritu at sa katotohanan. So wala na. Kaya nga ipinagpatuloy ni Pablo yan At saka si Esteban, nagsalita na rin dyan tungkol dyan sa bagay na yun. O kayong mga matitigas ang ulo, mga hindi tuli. Lagi kayong nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kasi nga hindi na siya tatahan o hindi tumatahan siya sa templong ginawa na kami. Kaya nga yung aking panimula kanina, talagang maraming tao hintil, ayaw nila nung sinasabi nung Espiritu. Di ba? Ay lahat ng reliyon may simbahan May sambahan, may katedral, may kapilya, lahat. Di ba? Walang reliyon na walang simbahan. Halimbawa, katulad ng ADD. Wala nga silang yung mga katulad ng mga INC, pero tingnan niyo, natitipon din sa isang lugar. Di ba?
na inuupahan nila. Di ba? Kasi nung unang siglo, ang pagtitipon nila sa kapatid. At saka hindi mo kailangan na yung kapatid ay pabigatan mo doon sa upa. Walang ganun Di ba? Tuloy ko. Pre, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa mga katitbagay, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Paano, Brad, kung hindi ko magawa yan? Ito yung sinasabi doon sa ating paksa. Kapag itinakwil mo, itong salita na ito, hindi naman tao ang itinakwil mo Ang itinakwil mo si Abay Yawa. Kaya tayo, kahit tayo nasa kapulungan, at ginagawa mo pa rin yung mga bagay na ito, yung nakikiapid ka pa rin, kala mo lusot ka na dahil sa kapulungan ka, nakikinig ka, nanonood ka, pero ginagawa mo, babae ka man o lalaki, hiwalay ka man sa asawa o may asawa, at patuloy mong ginagawa yung pakikiapid, may hatol sa iyo. Hindi mo kailangang intayin yung pagbabalik ng Kristo para hatulan ka ng impyerno. Hindi. Ito, sabi niya nung siya narito. Juan 12:48. Sabi niya, FSB, may hukom na hahatol sa sino mang nagbabaliwala sa akin. Nasa katawan tao siya. At hindi tumanggap ng aking salita. Sino yung hukom na yon? Sino yung hukom na yun? Nahahatol. Kasi ang paniniwala ng mga relihiyon, mga kapatid, mamuhay na po tayo, sabi niya, nang naayon sa Panginoong Diyos, sapagkat nalalapit na ang paghuhukom. Tapos, bibigyan nila ng sitas yung Mateo 24, yan, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Hindi naman para sa kanila. O meron pa nga nagpropesiya Itong September na ito, magkakaroon na daw ng rapture. Tingnan ninyo kalokohan ng mga reliyon. Meron ba September? Ito, 2021, magkakaroon ng rapture. Ano yun? Yan yun. So, ibig sabihin lamang, kung kahit na ikaw ay nasa kapulungan at patuloy ka pa rin sa ganitong pamumuhay, ay mayroong isang hukom. Sabi dito may isang hukom o may hukom na hahatol sa sino mang nagbabaliwala sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang sinabi ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Yung palang hukom, yung mismong salita niya. Ikaw, halimbawa, namumuhay ka sa pakikiapid, ano ang kaparusahan nun? Kamatayan. Ibig sabihin pala, kahit ikaw ay nasa kapulungan at namumuhay ka sa ganitong pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, ang hatol sa iyo, kamatayan. Spiritually dead ka na. O wala nang saysay, yung gagawin mo o ginagawa mo na panonood, wala na. Yung ginagawa mong pakikinig, wala na. Anong ginagawa mo lamang? Dinadaya mo na lamang yung sarili mo. Kasi ang hinihiling ko dyan ay yung pagpapakabanal. Kahit na sabihin mong ilang taong ka nang nakikinig, nanonood sa kapulungan, binabaliwala mo yung sinasabi niya. Ano sabi niya? Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita, merong isang hahatol sa kanya ang salitang aking sinalita, ang siyang sa akin, sa kanya'y hahatol sa huling araw. SNB, may ibang hahatol o may ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin. At sa aking mga aral, ang mga salitang ipinangangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya gano'n na nangyari noong unang siglo.
hinatulan ni Abayhawa, yung mga Hudyo. Itinakwil nila itinakwil niya siya, pati yung kanyang salita. Anong inihatol ni Yahweh o ni Abayhawa? Kamatayan. Yung paghukom na sinasabi niya, yung sinasabi, narinig natin ng marami, paghukom sa mga Hudyo. Tayo, kung gumagawa ngayon, gumagawa tayo ngayon, na sa kabila ng narinig mo, gumagawa ng laman, hindi paghaharian ni Abayhawa, patuloy ka pa rin. Spiritually dead ka na. Wala na rin saysay yung gagawin mo, yung ginagawang pakikinig, o yung manaka mong panonood. Wala na. Spiritually dead. Patay ka na. Oh. May isang hukom. Alin? Yung kanya sinasalita. Di ba? Oh. Ang dami niya ang daming ano niya O sabi ni Pablo, kaya't 3:5 ng Kolosas, kaya't patayin na ninyo ang pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos. Ang sabi niya, patayin na ninyo. Kaya pagka literal natin, pinatay, inaalis natin yung buhay. Eto, aalisin na natin yung alin? Yung sinasabi niya na yung masamang pagnanasa na makamundong pagnanasa, yung pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos. Alam naman natin yung sumasamba sa Diyos, hindi rin makapapasok. Yun po mga kapatid. So, ito ay unang bahagi. Tatandaan natin, yung ating paksa, pagka tinanggihan natin, dahil dito, ang taong tumanggi sa aral na ito, yung pagpapakabanal, kinakailangan natin, yung pakikiapid, kinakailangan alisin. Hindi sa tao, kundi sa Diyos na nagkakaloob sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Hanggat hindi tayo nababanal, siyempre, hindi patuloy tayo sa paggawa ng laman. Siguro, mangilan-ngilan dito sa kapulungan. Pero, marami na rin dito talagang namumuhay na ayon sa kalooban ni Abayhawa. Siyempre, design natin yan. Hindi naman po pwedeng malihim yun. Yung isang gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Yung hindi gumagawa, design din natin yan. Alam din natin yun. Dahil dyan sa sinasabi ni Pablo, na nagkakaloob sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Siya yung nagtuturo, di ba? Sa yun, mayroon tayong mga komentong nakakita ko dito. Pisan nga natin sa taas. Sana ayun. Lolita Corsiga, Janmer Corsiga, Bradnel Umali, Sebastian Juarez, Maria Victoria Morales, Brad Ezekiel Umali. Na yung tanong ni Brad Rudel na ba?
Para po sa kapakanan ng mga nakikinig na magbukas ng kaalaman si Abay Hawa. Ayun. Yung tanong niya kanina. Rosalie Bando, masaya daw Brad kung may gathering, may kantahan. Panglaman. Eh di pinakamasarap na sa lahat yung mga bagay na ukol sa espiritual. Eh kasi sa panglaman, masaya ka ngayon pero yung loob mo, meron bang kagalakan, meron bang kapayapaan, meron ka bang pag-ibig kay Abay Hawa? Baka wala. Masaya yung panglabas mo, masaya yung panglaman mo. Pero wala kang katahimikan. Wala rin. Anong say-say nun? Diba? Nalitong kuha, tama po bro. Sister Vivian Bandoman. Shalom po, Brad. Ang suicide bomb po ba? At may namatay, may tuturing po bang rapture of God? Baka God's will. Nayaw na talaga ang araw nila, Hope 1:20. Tanda before 1 hour, may bomb sa Jerusalem. Today, ang patay 15 ang injured. Yung kasing katakdaan ng tao, yung kamatayan, maraming dahilan yan eh. Either magkaroon ka ng sakit, o yan, katulad yan doon sa suicide bomber. Kasi ang suicide bomber, ang kaisipan nila, kaya nila ginagawa yun dahil dun sa kanilang reliyon, dahil dun sa kanilang Diyos. Na, kumbaga, itinuro sa kanila nung kanilang reliyon na pagka ikaw ay namatay, nagpakamatay dyan sa pagtatanggol ng iyong reliyon. Kaya kung tawagin nila dyan yan holy war. Para sa kanila, at nakamatay ka halimbawa ng 15 hindi mo kaisa o kaisa nila sa pananampalataya, eh yung pangako sa kanila, paraiso. Di ba? So, yun yung sabi nga, inano sa kanilang kaisipan. Inindoctrinate, kumbaga. So, minamanipulate nila yung utak o kaisipan ng isang tao. O lalo dyan. Lahat naman ng reliyon, ganun. Kung paano nila ini-indoctrinate yung kanilang mga miyembro. So, ganyan din. Mapa-Muslim ka, mapa-INC ka, lahat na ng reliyon, lahat. Baptist, lahat na. INC, Saksi ni Jehovah. So, dito, nayaw na talaga ang araw nila, Hope 1:20. So, ibig sabihin lamang yung kamatayan o katakdaan ng isang tao. Lahat tayo may katakdaan. Ano-ano lang ang magiging dahilan kaya aalisin na rin Abay Hawa sa iyo yung buhay mo, yung takda sa iyo, yung binigay na takda sa iyo. Either yan. Alawa, sakit. Mga aksidente. Pero mo, wala kang kamalay-malay, nagmamaneho ka, no? Tapos, meron palang lalanding na eroplano doon sa dadaanan mo. Di ba? O katulad noong eroplano na sumabog o ilan yung namatay doon. So, yun ang mga dahilan. Pero yung sinasabi natin na katakdaan, lahat kasi tayo may tinakdaan ni Abay Hawa. Iba-iba nga lamang yung pangyayari. Yung iba namamatay sa sakit, yung iba kaya ang naging dahilan, nagkaroon kasi yan ng komplikasyon, diabetes, sakit sa puso. Kala nila yun, dahilan yun, para kunin na ni Abay Hawa yung katakdaan ng buhay mo. Lahat kasi tayo eh. Sanggol nga, meron din katakdaan. Di ba? Minsan, nasa loob pa lamang nung bahay bata, namamatay na. O kaya naman, naisilang, ilang oras lang, namatay na. Yun yung takda nila eh. Di ba? O minsan naman, pambira, ang bata-bata. Minsan, 15 anyos, 18, 20, di ba? O yun yung takda eh. Kaya nga kung ikaw, na-indoktrinahan ka ng mga relihiyon, minsan hindi mo matanggap eh. Di ba? Pero kung ikaw, binuksan ni Abay Hawa, yung salitang katakdaan, malawak na yung pangunawa mo.
At saka minsan nga, ito nakikita natin bakit gano'n na lamang yung pag-iyak, pananangis ng isang namatayan. Lalo halimbawa, magulang or kapatid. Bakit? Anong dahilan? Marami siyang sana. Bakit? Hindi na ituro kasi ng mga reliyon na habang ang tao buhay, gawin mo na yung bagay na dapat mong gawin. Kasi pag dumating na yung punto na yan ay namatay na, kahit na anong sana, wala na. Hindi mo na magagawa yun. Di ba? Hindi mo na magagawa yun Yung sana, ang daming sana, puro sana na lang. Kaso nga, hindi mo naiisip yan kung ikaw ay nasa laman. Yan, maiisip mo pagka mayroong banal na espiritu na. Marami tayong mga kapatiran na ngayon gumagawa. Sumusunod sa kalooban ng Bayawa, nag-iimpok ng mga bagay ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Di ba? Pagka dumating na yung katakdaan natin, yung pangako ni Bayawa. Sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Yung iba hindi gumagawa. Tagapakinig, tagapanood, tagatingin, tagatanawan. Yun na lang. So walang nangyari. Hindi ba? So yun sis, ibig sabihin lamang, lahat ng tao tinakdaan niya. Kung yan ay namatay doon sa pamamagitan ng isang suicide bomber, takdaan niya na yan. Na talagang mamatayan. Kahit sino. To whom it may concern yan Yan, katulad niyan sa lugar nyo, may digmaan. To whom it may concern yan. Kung dumating na yung punto, naligawan ka ng bala, namatay ka, yun yung takda mo. Kaya nga, habang hindi pa dumadating yung takda na yan, makagawa na tayo ng kabutihan. Di ba? Hindi exception na, katulad nyo, nasa gitna halimbawa ng digmaan dahil sa bansa na kinalalagay nyo. Maging dito sa atin, sa Pilipinas. Pro ng bawat isa sa atin. Lahat. Pwede nga, naglalakad ka lang Diba? Pwedeng dumating sa iyong katakdaan. O maligawan ka ng bala. Or masagasaan ka. Wala nakakaano wala nakakaalam Kung alam mo lamang na gano'n ang mangyari, bakit ka palalabas ng bahay? Diba? So lahat ng tao tinakdaan. Pinakamagandang mangyari sa atin, namuhay tayo ng mayroong kabanalan. Ano man ang mangyari sa atin, kunin man tayo ni Abayhawa sa isang masamang kaparaanan, katulad na nangyari kay Juan Bautista. Napakasamang pangyayari yun. Di ba? O nangyari kay Judas. Di ba? Nangyari dun sa mag-asawa. Si Ananias at si Sapphira. Lahat yun, itinakda ni Abayhawa yun. Walang bagay dito sa mundong ito. Iba yung sa Mateo, hindi yung isang ibon, hindi malalaglag yan pagka hindi nakagustuhan ni Abayhawa. Malalaglag at malalaglag yan pagka kinuha na ni Abayhawa. Di ba? Dapat maintindihan natin yon. Kaya sa atin yung may mga espiritu na, yun na yung lundo Di ba? Kinatutuwa pa nga natin yun Pero sa iba na nasa laman, mas masarap mamuhay dito sa mundong ito. Na wala tayong magagawa Yun ang inilagay ni Abayhawa sa kanilang kaisipan. Yun, sa mga taga-Tanawan, Batangas po. Mga taga-Tanawan. Yun nga mabigat, marami sa tao, taga-Tanawan, taga-tanaw lang. Yan nakuha ko noong ako'y binata pa. Nagtatrabaho. May isang sumigaw na, anong ginagawa mo? Taga saan ka ba? Taga-Tanawan ka siguro, Batanggenyo ka ba? Paano kasi, hindi ako gumagawa taga-tanaw lang. Taga-tingin. Kaya ako na Tanawan, taga-Tanawan, Batangas.
So yun mga kapatid to, lobby po ni Bayaw, bukas ituloy po natin. Sana may natutunan. Pasimulan natin, yung mga hindi pa nagsisimula, marami dito, matagal na nagsimula eh. Pinagpapatuloy na lang nila. Pinagpapatuloy na lang natin yung sinasabi. Ayan, katulad niyan, pagpapakabanal, nahirap yan pagka ikaw ay nasa laman. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kayang iwanan yan. Brad Jesse Juarez, totoo bro, basta pag oras mo na, oras mo na. Kaso ang tanong dyan, nakasunod ka ba o may espiritu ka ba ni Abayaw? Yun. Yan ang matinding tanong doon. Ibig sabihin, andat yung kalooban mo kung hindi ka rin lang nakasunod. Ang sarap mamuhay ng merong kabanalan. Tandaan natin yan. Doon sa mga hindi nakakaranas, sana maranasan ninyo. Na mamuhay ng merong kang bunga ng Espiritu. Ang sarap mamuhay. Pero mo, namumuhay ka sa salitang pag-ibig, may kagalakan ka, may kapayapaan ka, may pagpapahinuhod ka. Di ba? O malayo ka sa away, malayo ka sa takbo ng mundong ito. Magulong takbo ng mundong ito. Magulong takbo ng mundong ito. Hindi na ako nasanay. Hindi na ako nasanay sa takbo ng mundong ito. Matagal na akong hindi sanay. Kaya nga yung aking kinasabi noong nakaraan, ikaw, meron kang espiritu, nasa taas ka na, huwag ka na bumaba. Huwag mo nang balikan yung kalagayan mo dati. Ang sarap na ng buhay natin, nasa taas na tayo. Diba? Tapos bababa ka. Pero ibabalik mo yung takbo ng mundong ito sa buhay mo na magulo. Bat-bat ng utang, kung sino-sino, maniningil. Di ba? Yan. Brad Jesse Juarez. Ginagamit kasi ang biro, ang tanawa na nakatunga lang. Totoo yun. Di ba? Sana nga makuha o makita nung ibang tao. Na, oo nga, kasi kung taga-tanawan ka, taga-tingin ka lang, wala kang ginagawa. Di ba? Wala yung salitang kita niyo ba yung paksa natin? Ha? Sabi niya, katapos-tapusan nga mga kapatid, kay aming pinamamanikan inaaralan sa Panginoong Yahweh siya na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad, magbigay lugod sa Diyos. Pag wala kang ginagawa, ano yun? Nakapagbibigay lugod ka ba sa Diyos o kay Abayaw? Di ba hindi? So, lomi po na Abayaw bukas, tuloy po natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayaw, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon, magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalagi sa mundong ito. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin ngayon sa araw na ito. Sa lahat po ng mga kapatid na aking pong nabanggit ang pangalan, kung baka meron pa akong hindi nabanggit muli po, lobin po ni Abayaw bukas, ituloy po natin. Maraming salamat, isang magandang hapon po sa ating lahat.